Si Damian Lillard ang hinirang na All-Star MVP ngayong taon pero hindi maganda ang naging reception ng mga fans dahil nga walang defense yung All-Star game. 211 to 186 ang naging score. Parang NBA 2K yung nangyari. Pero matagal na rin namang alam ng mga fans na wala talagang defense kapag All-Star game. Yung isa pa sa mga comment doon, ayaw di umanong masaktan ng mga players kaya hindi nag-all out sa laro. Hindi porket mataas yung score, all out na yon kasi nga walang depensa. Sa East, yung mga players nila nakalaro ng 14 minutes pataas. Sa West, 4 na players ang naglaro ng 14 minutes pababa. Pero rotation din naman yon, saka mahigit 20 points din na naging lamang. Si LeBron 14 minutes, si Anthony Edwards 13 minutes, si Kawhi at si Paul George 10 minutes. Si Kawhi maiintindihan mo pa dahil sinabi na talaga niya sa media day na maglalaro lang siya ng konti. Pero si Paul George naman, ang report sa kanya or mismong galing na rin sa podcast niya, since January 21 versus Brooklyn Nets, meron na talaga siyang groin injury. Nilagay na rin siya ni Coach Tyronn Lue sa minutes restriction nun. Base din kay PG, pinilit lang talaga niyang tapusin yung mga games until All-Star dahil sumasakit yung injury niya. Since 2019, ito ulit ang unang pagkakataon ni Paul George na nakalaro ng 50 games bago yung All-Star game. Yung 2019 season, naging MVP candidate noon si PG. Kaya ang laking bagay kung mapipreserve si PG at si Kawhi hanggang playoffs, kasama pa sina Harden at Westbrook. Race to 50 wins kasi ngayon sa West. Ang kailangan so far ng Clippers, 14 wins. At least, meron pang matitira mga games doon na mananavigate ng Clippers kung ilang games pa ang kailangan nilang panalo at kung kailan nila ipapahinga si PG at si Kawhi. Ang Clippers ang isa sa may worst schedule sa NBA ngayon sa second part ng season. Magte-take effect na rin kasi yung iba doon na matagal na rin naman to nirereklamo ng Clippers dati. Ang pinaka-main reason kasi doon magkasama ang Clippers at Lakers sa Crypto Arena. Sa 29 games na natitira ng Clippers, meron silang 14 back-to-back games or 7 set ng games na back-to-back. Sa first 14 games ng Clippers, meron agad silang 8 games doon na back-to-back or 4 na set. Mas marami ang volume na yon kumpara sa first part ng season ng Clippers na meron silang 7 pero yon sa loob ng 3 buwan. Kalimitan pa, March talaga yung bakbakan ng mga teams dun na agawan ng pwesto para sa playoffs. Kung ikukumpara mo pa ang Clippers sa Lakers, pagdating sa back-to-back games, ang Lakers merong 4 set. Magkakalayo pa, ang Dallas 5 set, ang Suns 4, ang Nuggets 3, ang sumunod sa Clippers na merong maraming back-to-back games, Golden State. Nasa 6 din yung sa Golden State. Kung ang Clippers naman ay makakuha agad ng 7 out of 14 wins or mas mataas pa, maire-relax nila si PG at si Kawhi sa mga susunod na games. Dahil mismong galing na kay Jerry West, sa lahat ng hinawakan niyang teams, ang Clippers ang pinakamalas dahil nai-injured yung main player nila kapag playoffs or kaya malapit na ang postseason. Sa Bucks naman, hindi pa rin maganda ang record nila kay Doc Rivers na 3-7. Mukhang kailangan talaga nila ng nurse. Ang advice ni Shaq kina Dame at Giannis, huwag masyadong maging mabait. Kailangan nila ng iron fist para sa kanilang mga ka-teammate. So nagawan ko na to dati na si Dame at si Giannis nag-improve ang defense. Pero sabi nga sa comment section, paano nag-improve ay natatambakan. Yung offense nila ang nag-struggle. Kahit makadepensa ka, kung hindi ka rin naman makakascore, matatambakan ka talaga. Kaya nga offense wins game pa rin. Base naman kay Giannis, ang pinakadahilan talaga kung bakit sila nag-i-struggle ay dahil sa pagpapalit ng coach. Within 6 months, nagkaroon siya ng 4 na coach. Silang dalawa ni Dame. Mula last season, andun si Coach Mike Budenholzer tapos naging si Coach Griffin. Between nun, bago pumasok si Doc Rivers, meron pang Coach Joe. Ito yung pumalit pansamantala kay Adrian Griffin bago pumasok si Doc Rivers. Base dito kay Giannis, na-drain siya dahil 4 na magkakaibang philosophy sa pagko-coach ang pinagdaanan niya sa loob ng 6 na buwan. Kahit yung mga ka-teammate niya, ganun din ang pakiramdam. Na-drain yung mga players ng Bucks, yung coach naman napuprostrate lalo na nung last game nila versus Memphis. Natalo pa sila doon at nagpasalamat pa si Gigi Jackson kay Doc Rivers dahil sa panalo na yon. Ang sinabi kasi ni Doc Rivers, yung iba mga players nila nasa Cabo, parang resort yun or tourist spot. Based naman kay Giannis, okay pa rin naman siya kay Doc Rivers at meron pa rin naman sila natitirang 26 games para makapag-adjust bago pumasok ang playoffs. Lamang pa sila ng 5-4 record bago bumagsak ng number 7. Kailangan hindi sila bumaba sa record na yon every 5 set kasi per week.